Time's up, game over. I see right through your lies. Time's up, game over. They'll know what's real inside. Time's up, game over. Your empire's gonna fall. Sa nakaraang kabanata mga Katoon Fam, saksi tayo sa intense na adventurer ranking exam ni Lo. 3 parte ang pagsusulit. Written exam kung saan medyo nag-struggle si Lo pero bumawi naman siya ng todo sa practical test. At ngayon, dumating na ang pinaka-exciting na part, ang battle test. Makikita natin kung paano haharapin ni Lo ang dalawang heavy hitters na sina Owl Darkwiz at Eddie Markman. Tara na at sabayan natin ang laban. At ito na nga mga tol, pumasok na sa arena ang 3 participants para sa final showdown. Si Lo versus Owl Darkwiz, ang batang captain ng Crimson Wolves. Para sa mga hindi pa nakakaalam, noong nakaraang taon, ginawa ng Crimson Wolves ang kanilang pangalan sa underground world nang durugin nila ang Camorr, isang 62nd ranked mafia organization. At hindi basta-basta ang achievement na yan dahil si Owl Darkwiz mismo sa kabila ng kanyang young age bilang captain, solo niya tinalo ang 7 high executives ng Camorr, kasama na ang leader nito. Kaya namang legitimate threat talaga itong si Owl. Pero hindi lang si Owl ang kalaban ni Lo sa battle test na ito. Ang kakampi kasi ni Owl ay si Eddie Markman, batang lord ng prestigious Markman family, na personal sinanay ng kanyang ama na dating second-ranked archer sa buong mundo. Imagine, 5 years old pa lang si Eddie, naka-register na sa ranking system at kilala siya ng lahat ng archers bilang legit prodigy, ang tunay na tagapagmana ng Markman legacy. 2 powerhouse na yan ang magti-team up para harapin si Lo, isang unknown fighter na walang background. The odds are stacked against our boy. At nagsimula na nga ang kanilang bakbakan. Walang patumpik-tumpik. Biglang pumutok si Eddie ng rapid arrow attack sa opening move. Pero tingnan nyo yan, casual lang na ini-evade ni Lo, parang warm-up lang sa kanya. Kasunod nito ay full speed charge naman ni Owl, pero hindi umatras si Lo. Sinalubong niya ng direkta. Clang! Nag-collide ang kanilang mga espada at nagsimula ang mabibilis na exchanges. Ang bawat clash ay gumagawa ng sparks na parang lightning. Grabe ang intensity. Sobrang bilis nga ng 2 swordsman na hindi na makasunod ang mga mata ng audience. Tanging ingay na lang ng metal against metal ang naririnig nila. Literal na speed of sound ang laban. Pero sa gitna ng intense sword clash na yan, biglang gumawa si Lo ng isang perfect deflection na naging dahilan para ma-break ang balance ni Owl. Opening detected. Siyempre, hindi pa palalampasin ni Lo ang golden opportunity na yan, kaya instant follow-up attack, ready na sanang tapusin si Owl. Pero clutch save ni Eddie. Napunta na pala siya sa likod ni Lo at nag-release ng triple arrow attack. Sabay-sabay na 3 palaso. Madali lang naman itong na-deflect ni Lo. Though ang isa pang arrow ay halos tumama sa ulo ng isang spectator na nagdulot ng instant panic sa crowd. Delikado talaga pag masyado kang malapit sa battle zone mga tol. At dahil sa nangyari, nag-assess muna si Owl ng situation. Ayon sa kanya, si Lo ay isang malakas na knight. Definitely high ranker material. Sumang-ayon naman si Eddie. Pero curious lang daw siya kasi first time niya makita si Lo sa ranking scene. Biglang nagtanong din si Lo sa 2 kalaban kung may ibang ranks ba sila sa different categories. Interesting strategy ha? Information gathering pa rin in the middle of battle. 402 ranked archer ako, sagot ni Eddie. At dugtong naman ni Owl na siya ay 753rd ranked mercenary. 3-digit rankers silang dalawa. Kaya naman alam na ni Lo na kailangan niya ng seryosohin ang laban na ito. At doon nga nag-switch si Lo sa serious mode. Biglang sumabog ang kanyang green prana. Overwhelming power. Sabi pa niya,
Kung matatalo ko kayong dalawa na parehas 3-digit rankers, at least makakakuha ako ng 3-digit ranking din. Mas tumaas pa ang intensity ng prana ni Lo habang nagsasalita siya at naramdaman ng lahat ang pressure na nagdulot ng instant fear and anxiety sa buong arena. Ibang level na talaga ang pinapakita ng ating bida. Pero kahit ganoon, hindi umatras si Eddie at standing strong pa rin. Naghanda pa nga siya ng special attack habang nagpapaliwanag na may iba pang ranked categories aside sa professions. Sabi ni Eddie, "Oo, 402nd best archer ako. Pero 78 ranked din ako as a sharpshooting. Double threat pala ang batang to. Specialized skills unlocked." Pero bago pa man maka-execute si Eddie ng attack, boom! Isang kisap mata lang. Hindi na nakapag-react si Eddie dahil napakabilis ng attack ni Lo. One hit delete. GG Eddie Markman. Instant knockout. Kahit si Owl na experienced fighter ay hindi nakita ang ginawang attack kaya gulat na gulat siya. Tapos nagsimula pang maglakad si Lo towards him. Balot pa rin ng intimidating green prana. Ominous vibes talaga. Mas lalo pang tumindi ang fear ni Owl nung biglang tinitigan siya ni Lo ng matatalim na mata. Pure killing intent. Nanigas siya sa takot at sa isang blink, poof! Wala na si Lo sa harapan niya. Nasa likod na pala, ready na para mag-deliver ng finishing blow. Buti na lang mas mabilis ang bibig ni Owl kaysa sa espada ni Lo. "I surrender!" sigaw niya bago pa man lumipad ang kanyang ulo na parang baseball. Smart move. Survival instincts activated just in time. Ang excuse pa ni Owl kung bakit nag-surrender, ayaw niya daw makatulog ng mahimbing tulad ni Eddie dahil may date pa raw, may trabaho pa raw siya after ng exam. Priorities nga naman, mga tol. Kumbinsido naman si Lo dito at hindi na itinuloy ang final strike. Pero sa isip ni Owl habang hinihingan siya, sino ba talaga tong si Lo? Parang halimaw ang lakas. Legit fear unlocked at justified naman. At ganun na nga natapos ang kanilang three-way battle. Dominant victory para kay Lo. Isang unknown fighter na tinalo ang dalawang participants na may pinakamataas na chance manalo. Shocking upset na nagdulot ng pagkagulat sa lahat ng nakasaksi. Dahil sa nakita, nag-emergency meeting agad. Dali-daling umalis si Rook papunta sa kanyang office para mag-background check kay Lo kasi kailangan niyang malaman kung sino ba talaga ang monster na ito. Pero ang nakita lang ni Rook sa database, Lo Tolly, 17 years old, walang rank. That's it. Na-realize niya na galing pala si Lo sa remote area, kaya complete newbie sa bureau system. Dagdag pa, walang criminal record si Lo, walang connection sa kahit anong suspicious sector. Clean slate. At dahil sa mga info na yan, biglang nagningning ang mga mata ni Rook sa realization na jackpot! Hidden gem discovered! Kaya full sprint agad si Rook papunta kay Lo. "Kunin mo ako bilang personal accreditor mo!" sigaw niya habang tumatakbo. Desperado ang galawan. Pero plot twist! Pagdating niya, marami ng accreditors ang nakapalibot kay Lo. Lahat sila nagsisip-sip at nag-aalok ng services. Intense competition na pala. Siyempre, nalungkot si Rook dahil late na siya sa party. At dagdag pa, galit din siya sa mga accreditors na yan. SOP guys, background check muna bago mag-offer. Sabi niya sa isip, professional standards kasi. Sa gitna ng chaos, confused naman si Lo sa nangyayari. Kaya nagtanong siya, ano ba ang accreditor? At ito na chance ni Rook. Excited na nag-present siya ng explanation para maunahan ng iba. Nag-start ng lecture si Rook. Personal accreditor ay assigned sa isang ranker lang at nag-update ng ranking in real time. Walang delay. Normally kasi, kailangan pang maghintay sa bureau para magpadala ng accreditor para mag-evaluate. Hassle, di ba? Pero pag may personal accreditor ka, dugtong niya. On-the-spot evaluation agad.
Laking convenience lalo na sa mga adventurers na palaging nagta-travel sa different locations tulad mo. Ipinakita pa ni Rook ang kanyang device, ang Ranktel. Gamit namin to para ma-access ang latest data anytime, anywhere. High-tech yarn. At para i-close ang pitch niya, sinabi ni Rook, "So kung gusto mong umakyat sa rankings ng walang problema, kumuha ka ng personal accreditor. Best decision mo yan, promise." After ng detailed explanation ni Rook, nag-decide na si Lo na kumuha nga ng personal accreditor. Pero may kondisyon pa siyang sinabi na nag-shock sa lahat. Sino man ang makakatulong sa akin maabot ang top 10 adventurer rankings, siya lang ang pipiliin ko. Challenge issued at grabe ang conditions. Salamat sa pagbisita sa Tambayan Toontime, munting tahanan ng mga kwentong para sa inyo. Instant gulat ang lahat ng accreditors. Nagmurmur sila sa isa't isa. Puno ng mga monstrous adventurers ang top 10, sabi ng isa. Oo, malakas nga si Lo sa swordsmanship, pero enough ba yun para sa top 10? Dagdag ng iba. Doubts everywhere. Nakita ni Lo ang hesitation sa mukha ng mga accreditors, kaya wala nang salita, tahimik siyang naglakad paalis na parang salamat na lang ang vibe. Pero hindi susuko si Rook. Hinabol niya agad si Lo at curious na tinanong, "Bakit mo ba gustong maging top 10 adventurer?" Persistent pa rin siya sa goal na maging personal accreditor. Cold lang ang reply ni Lo. Hindi mo na problema yan. Pero hindi sumusuko si Rook at mas na-determine pa. Magiging problema ko rin yan kasi ako ang magiging personal accreditor mo at tutulungan kitang maabot ang top 10. Sabi niya ng confident. Tumalikod si Lo at saka lang nagsalita. Ayaw kong isama ang isang bata sa gitna ng panganib. Boom! Instant offense kay Rook. Bata? Technically, accreditor pa rin ako. At isa pa, bata ka rin naman. Galit na sagot niya. Pero matigas pa rin si Lo sa desisyon niya. Kahit hindi ka bata, hindi pa rin kita papayagang maging accreditor ko. Ayaw kong makaabala sa iba. Sabi niya ng firm. At doon, nag-explode na si Rook. Merong akong importante na misyon. Sigaw niya sa frustration. Misyon na dapat kong tapusin kahit kapalit pa ang buhay ko. Kaya, kailangan kitang makasama, Lo. Emotional declaration na nagpabago sa atmosphere. Nakita ni Lo ang genuine determination ni Rook sa mga mata niya at naalala niya ang sarili, ang kanyang personal mission din. Kaya tumingin siya ng matatag kay Rook at saka sabi, "Pareho pala tayo. May mission din akong dapat tapusin. Ano man ang kapalit." Mutual understanding achieved, mga Katoon Fam. At doon nagkasundo sina Lo at Rook. Masayang iniabot ni Rook Imeldi ang kamay niya para sa handshake. Tutulungan kitang maabot ang rurok ng ranking system. Promise sealed, partnership formed. That night, pumunta sila sa inn kung saan natutuluyan si Rook. Proud na ipinakita niya ang clean room niya at nag-offer. "Pwede kang manatili dito." "Salamat." Simple lang na sagot ni Lo. Pero internally, galit na galit si Rook dahil naalala niya. 1-week trial? Parang probationary employee lang ako? Insulted, pero carry lang kasi strategy naman niya yan. Wala nang choice si Rook kundi pumayag, pero confident pa rin siya. "Fine, 1 week is enough para patunayan kong magaling akong accreditor," sabi niya at nagbiro pa. "Sa huli, ikaw ang magmamakaawa sa akin." Competitive spirit activated. Pero poker face lang si Lo sa biro ni Rook. Dead air talaga. Kaya nag-explode na naman si Rook sa frustration. "Kahit sana man lang umakto ka na interested. Kamangha-mangha ka sa laban. Pero palagi kang nagzo-zone out," sabi niya habang nagtatantrum. Biglang tumunog ang ranktel ni Rook sa gitna ng kanilang argument. Notification alert. Results ng Adventurer Ranking Exam. Naka-display sa screen, passed. Official ranking,
2,728th out of 31,432 adventurers. Welcome to the rankings. Low. Congratulations! Bati agad ni Rook na kinalimutan muna ang kanyang inis. Kamangha-mangha! Top 3,000 agad after official ranking. Pero hindi satisfied si Low kasi expected niya mas mataas since tinalo niya ang dalawang 3-digit rankers sabay-sabay eh. Nag-explain si Rook para maintindihan ni Low. Mas competitive kasi ang adventurer rankings dahil mas maraming participants compared sa other categories. May limit ang lahat kahit gaano pa sila kalakas. Reality check para sa expectations. Ipinakita din ni Rook ang iba pang rankings ni Low bukod sa adventurer. May blade speed rank ka rin, 58th. Gulat na gulat si Rook sa result kasi sobrang taas nito, pero poker face pa rin si Low. Chill lang. Nagtanong din si Low tungkol sa opponents niya. May ibang ranks din ba sila? Pinakita naman ni Rook ang complete rankings ni na Al Darkis at Eddie Markman sa different categories para makita ni Low. Data overload. Pwede ka pang marank sa maraming categories? Paliwanag ni Rook. Mas maraming ranking, mas maraming job opportunities. Personally, gusto kong mangyari yan sa'yo. Career advice mode na si Rook. Pero mabilis na sumalungat si Low. Hindi ako naghahanap ng trabaho. Sumangayon na lang si Rook habang nag-o-observe at sabi niya, nagiging klaro na sa akin ang sitwasyon mo ngayon. Understanding achieved sa wakas. At doon nga niya hinulaan ang plan ni Low. Gusto mong umakyat agad sa top 10 adventurer. Walang sayang na oras. At ang goal mo? Makapunta sa isla ng mga Diyos. Tama ba? Prediction accurate mga Katoon fam. Paano mo nalaman? Tanong ni Low na medyo surprised. Simple lang ang sagot ni Rook. Reward kasi sa top 10 adventurers eh. Access sa isla ng mga Diyos. Curious lang ako sa reason mo. Okay lang ba ikwento mo after ng trial period? Genuine interest lang si Rook. Sure, sabi ni Low na pumayag. Happy si Rook sa response. Ikukwento ko rin yung sa akin. Though baka malito ka kasi beginner ka pa sa ranking system. Kasi ang target ko, dramatic pause habang seryoso na ang mukha ni Rook. Ang dark side ng ranking system. Plot thickens, mga Katoon fam. Siyempre, confused si Low sa sinabi ni Rook. Kaya magtatanong na sana siya para magpa-explain. Pero binago ni Rook ang topic. By the way, paano ka naging ganyan kalakas sa swordsmanship? Magaling. Smooth transition para iwasan muna ang heavy topic. Sagot ni Low. May nagturo sa akin. Isang knight na nagngangalang Adol. Instant shock kay Rook. Adol? Top knight ranker na Adol? Pag-confirm pa niya sa disbelief. Nod lang si Low at sabi, oo. Sabi niya top ranker knight siya nung nagkita kami. Bombshell revelation mga tol. Tinuruan lang naman niya ako ng 1 year. Casual pa nasabi ni Low na parang walang big deal. Pero para kay Rook, napakalaking bagay na yan. Kilala si Adol na ayaw magturo ng kanyang swordsmanship sa kahit sino. OMG, major deal pala to. Ang daming gustong matuto kay Adol pero tinanggihan niya lahat. Dagdag pa ni Rook habang nag-gesticulate. Kung may category para sa pagtabol ng students, nangunguna si Adol doon. Guaranteed! Savage Master vibes pa nga. According sa mga marites, kwento pa ni Rook, gusto daw ni Adol ipamana ang technique niya sa top knight ng next generation lang. Kaya mas intense pa ang competition sa knights para mataas ang ranking nila. Competitive scene explained mga Katoon fam. Hindi ako makapaniwala na ang inheritor pala ng teknik ni Adol ay ikaw. Kasama ko ngayon. Sabi ni Rook na excited pa rin. Pag nalaman ng ibang knights to, magkakagulo sila. Chaos predicted yarn. Pero confused pa rin si Low sa reactions ni Rook kasi hindi niya alam na sikat pala ang master niya. Talaga bang malakas si Adol? Tanong niya innocently. Walang hesitation si Rook. Numero 1, siya ang pinakamalakas sa buong mundo.
Absolute declaration na ito, mga tol. Pero unconvinced pa rin si Lo sa sinabi ni Rook. Nagawa ko siyang sugatan gamit ang espada sabi niya ng casual. Ano? Sigaw ni Rook na shocked to the core. Hindi siya naniniwala. Imposible yan. Dahil sa revelation na yan, nag-search ulit si Rook sa database para mas makilala at ma-verify si Lo. Pero napansin niya habang nagsisearch, ang surname na Tolly never pa na-register sa database. Fake ba yung apelido mo? Tanong niya na suspicious na. Naalala ni Lo ang bilin sa kanya ni Adol nung una silang nag-usap. Kung gusto mong mabilis maabot ang isla ng mga Diyos, gamitin mo ang pangalan na Lo Tully. Risky yan, pero pag swerte ka, ang clues mismo ang lalapit sa'yo. Strategic naming pala yan. Kaya malungkot na sumagot si Lo sa tanong ni Rook. Hindi yan fake. Pangalan yan ng pinakamamahal kong pamilya. Ito ang emotional revelation na nagpabago ng mood, mga Katoon Fam. Nakita ni Rook ang seriousness ng sagot at na-realize na sensitive topic yun. Tumango siya ng understanding at saka sabi, "Salamat sa pag-share. Sincere na naman, mga tol." At dito na tinigil ni Rook ang usapan nila para hindi na ma-awkward pa. Umupo siya sa bed at tinanggal ang sombrero niya habang nagre-relax. At dahil sa pagtanggal ng sombrero, bumagsak ang mahabang buhok ni Rook. Ngayon lang na-realize ni Lo, babae si Rook? Late realization talaga. Kaya naman nagtampo si Rook sa late reaction at rejected ang sorry ni Lo. Ngayon mo lang napansin, sabi niya na offended ang dating. Sa susunod na kabanata, ano kayang adventures ang naghihintay kina Lo at Rook? Paano magsisimula ang kanilang partnership? Abangan ang next episode. Maraming salamat po sa mga nanood at nakinig sa kwentong ito. Kung nagustuhan nyo, can I get a like and subscribe from you? Malaking bagay at tulong po ito para mag-grow ang munting channel na ito. Don't hesitate to leave a comment na rin po. Again, thank you very much, mga Katoon Fam. Before I finish this fight, quick plug, subscribe to my channel or you'll miss how it ends.